Isang babaeng estudyante ang napasigaw sa gitna ng klase. Pagkatapos ay hinailan ng batang nasa likuran niya ang kanyang pantalon at tumakbo palabas ng silid-aralan. Dahil pala may kakaibang kapangyarihan ang lalaking ito. Kaya niyang pumasok sa sarili niyang imahinasyon kahit kailan. Makipaglaro kan-inuman. Hindi lang ito mukhang totoo. Nararamdaman din ito ng kabilang panig sa totoong buhay. Sa loob lang ng isang buwan. Higit sa 1,000 na babaeng estudyante sa eskwela ang nadamay. Wala ni isa ang nakaligtas. Alam ng lahat na ang lalaki ang may kagagawan. Pero walang kahit anong ebidensya. Ang pangalan niya ay Kelly. Makailan lang, isa lang siyang simpleng loser. Araw-araw siyang inaapi ng mga siga sa paaralan. At minsan pa siyang itinapon sa basurahan sa harap ng babaeng gusto niya. Dahil para sa iba, si Kelly ay isang weirdo. Palagi siyang kumakain ng kung ano-anong kakaiba. Bumibili ng instant noodles sa grocery. Pero hindi ang noodles ang kinakain niya kundi ang balot. Binigyan siya ng nanay niya ng merienda. Kinain niya ang resibo imbes na ang pagkain. Kapag trip niya ng kakaiba, kumakain pa siya ng mga damit ng iba at pati underwear ng mga lalaki. At hindi lang yun, araw-araw siyang nag-iipon ng mga lapis sa loob ng kabinet. Hindi para magsulat, kundi para kainin ng pambura sa dulo. Hanggang isang araw, dumating ang karma. Dahil sa matagal na niyang paggamit ng mga mapanganib na bagay, nagkaroon siya ng pagkasira ng mga internal organs. Sabi pa ng mga doktor, wala na siyang pag-asa. Pero sabi ng nanay niya, may pag-asa pa. Sigurado siyang may pag-asa. Kaya naghanap siya ng matandang manggagamot, na 79 na taong gulang. At bukas ay ika-100 niyang kaarawan. Buo ang buhay niya sa panggagamot gamit ang mahika. At hindi pa kailanman pumalpak. Pagdikit ng kamay niya sa dibdib ni Kelly. Sumunod agad ang matinding pag-ubo. At nalaglag pa ang sigarilyo niya sa dibdib ng bata. Sumigaw si Kelly sa gulat. Mas lalong nagpanak ang matanda. At bigla na lang napaihit na padumi sa sarili. Bumagsak siya sa sahig. Tumirik ang mga mata at namatay agad. Pero si Kelly ay biglang gumaling. Gumaling nga si Kelly. At nagkaroon pa siya ng napakaraming kapangyarihan. Kinuha ni Kelly ang lighter at sinindihan ang sariling kamay. Napatingin na lang ang nanay niya sa gilid, tulala. Sinilaban niya ang kamay niya ng higit 10 minuto. Pero walang nangyari sa anak, parang walang sugat. Hindi inakala ni Kelly na magkakaroon siya ng ganitong klaseng kapangyarihan. Anumang sugat ay mabilis na gumagaling. Kaya rin niyang hawakan ng kahit gaano kainit. Ang mas matindi pa, kapag inatake siya ng iba, lahat ng sakit ay babalik sa umatake. Parang naka-equip siya ng reflect damage sa isang laro. At kaya rin niyang paibigin ang kahit sinong babae. Isang umaga habang naglalakad siya, may magandang babae ang kumausap sa kanya. Kakatapos lang nilang mag-usap, biglang dumating ang siga sa eskwela. Sinabihan siya na lumayo sa babae. Pero tumanggi si Kelly, hindi siya bibitaw sa target niyang babae. Hindi niya ito ibibigay sa iba basta-basta. At ngayong si Kelly ay hindi na ang dati, na palaging inaapi at takot. Kaya sinuntok siya ng siga sa tiyan. Pero laking gulat niya, walang epekto. Sa halip, siya ang nakaramdam ng sakit sa tiyan. Sumunod ay sinuntok niya si Kelly sa mukha. Pero siya pa rin ang nakatanggap ng pinsala. Hindi makapaniwala ang siga, kumuha agad siya ng pamalo. Hayop kang halimaw. Tumakbo palayo ang siga, hindi siya makapapayag. Kaya nagplano siyang banggain si Kelly gamit ang kotse. Pagsapit ng gabi, mag-isang nagbibisikleta si Kelly. Sa likod niya, nakatago ang mga siga. Inutusan ng siga ang driver na banggain si Kelly. Pero sa huli, si Kelly ay walang gallows. Ang driver ang namatay sa mismong aksidente. Kita naman, ang dapat ay pinsala para kay Kelly, ay napunta lahat sa driver ng sasakyan. Nang tanungin ng pulisya, walang isa man sa kanila ang nagsabi ng totoo tungkol sa plano nilang pagpatay. Pinalabas nila na aksidente lang ang banggaan. At sumabog ang airbag, na aksidenteng nakasakit sa driver. Si Kelly naman, para maitago ang kanyang kapangyarihan. Sumang-ayon sa kwento nila, kaya tinuring na lang ito bilang isang simpleng aksidente sa kalsada. Pero hindi basta-basta sisuko ang siga. Gabi na at masama ang pakiramdam ng ina ni Kelly. Kaya lumabas siya para bumili ng gamot para dito. Dumating ang mga siga sakay ng kotse sa lugar. Ginamit nila ang kadena para atali ang poste ng bahay at humarurot. Bumangga ang sasakyan at tumamba. Nagkaroon ng tagis sa natural gas sa loob ng bahay. At biglang sumabog. Nang dumating si Kelly, wala nang buhay ang kanyang ina. Tuluyan nang nagdilim ang puso ni Kelly. Muli niyang ginamit ang kapangyarihan para sa paghihiganti. Kinuha ni Kelly ang damit at kinain ito. Pagkatapos, ginamit ang damit para igapos ang leeg niya. Lalong humigpit ang pagkakatali, kasabay nito. Ang lalaking si Xiaohei na lumalangoy sa ilog ay biglang hindi makahinga. Hinawakan niya ang leeg niya. At biglang lumubog sa tubig. Patuloy siyang pumapadyak sa ibabaw ng tubig. Hanggang sa malunod si Xiaohei sa ilog.
Napaka-epektibo ng ganitong uri ng indirect attack. Sa chemistry class, tinanong niya ang campus crush. Masaya ka ba sa paglalaro natin ng Dao Dizo sa bahay? Biglang nagselos ang nobyo ng campus crush. At binuhusan siya ng asido sa mukha. Ngunit agad na gumaling si Kelly. Habang ang siga ay nagsimulang magsuka ng bula. At natunaw ang buong mukha niya. Lahat ng tao ay nanlaki ang mata sa gulat. Ngayon, isa na lang ang natitira. Nakahanap si Kelly ng power drill at isang boxer shorts sa loob ng sasakyan ng kalaban. Pagkatapos ay pumunta siya sa field para harapin ito. Kinain niya ang damit sa harap ng lalaki. Wala nang matakbuhan ng siga, kaya inilabas nito ang nakatagong herbicide. Handang makipagsabayan kay Kelly. Nang makita ni Kelly na ayaw pa rin itong magsisi, galit na galit niyang kinuha ang power drill. At isinaksak ito sa sarili niyang binti. Napahandusay sa sakit ang siga. Pero hindi pa doon natapos. Sinundan niya ito sa kabilang binti. Hinayaan niyang magpaikot-ikot ang drill sa kanyang paa. Sumugod ang ama ng siga, awang-awa sa anak. Agad siyang lumapit para pigilan si Kelly. Pero sa lakas ng banggaan, parehong tumilapon ang dalawa. Agad na kinuha ng lalaki ang baril. At itinutok ito sa ulo ni Kelly. Pero hindi man lang natakot si Kelly. Sa halip, tinukso pa niya itong bumaril. Dahil dito, nagalit ang lalaki. Palem, halimaw, huwag kang gagalaw. At sa ganoong paraan, sabay na namatay ang mag-ama. Sa wakas, nakapaghiganti na si Kelly. Kung bibigyan ka ng ganitong kapangyarihan, anong gagawin mo gamit ito? Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyong mga like at follow.